Oh, salamat po, Pastor, for the privilege na makapag-preach ng Word of God. Salamat, Pastor Dante, sa training at sa Baptist Heritage Bible College at sa aking mga teachers na nag-train sa akin. At salamat. At ako po ay nagkaroon ng privilege muli makapagsalita. And the whole week, we have great preachings. Amen? We have great songs, great presentations, and a great program. Salamat po, Pastor Ed, Sir Pops, sa mga nag-organize. Testament of God's greatness sa simbahan na ito. At yung iba, kung hindi ka pa natinag, ewan ko lang. Grabe yung mga mensahe nung mga naharang araw. Kung hindi ka natinag, para kang coconut. Ba't Pastor, coconut o ba yung coconut? Ito yung nangyayari pag ang chicharon na-expose sa hangin. Coconut. Amen? So alam mo, yung iba dito, kumukunat na yung puso. Alam mo, masaklap dito, ang kunat na nga ng mukha mo, makunat pa puso mo. So, let's open our Bibles and open our hearts. Matthew chapter 5. Let's go. Matthew chapter 5. Matthew chapter 5, verse 14. Matthew chapter 5, verse 14. Sabi ng Bible, ye are the light of the world. Yan, Matthew chapter 5, verse 14. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they might see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sabi ng Bible, that they may see your good works. Ang ating pag-uusapan, let them see your good works. Let's pray. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, ang pag-aaral namin ng Word of God at kausapin niyo po kami. At I pray, Lord, yung aming mga decisions na ginawa po dito, from the first day until kagabi, I pray that when we go home, people will see the good works, we will lighten the world, and God will be glorified. Kaya po, Lord, kausapin niyo pong bawat isa. This we ask in Jesus' name. Amen. You may be seated. Upo na po kayo. Kapatid, yung ating theme verse ay revive us again. So yung revive ay ginagamit ito sa emergency room sa hospital at gumagamit yung taong nagkaroon ng cardiac arrest o yung taong inatake sa puso, gumagamit yung doktor ng defibrillator. Yun yung clear! Yun yung pang-revive. At revive means to bring to life again. Sa Hebrew word sa Old Testament, it's chaya, to be restored to life, to bring back to life. Pero revival, hindi lang to bring back to life. To bring back the light again. Dahil sabi ng Panginoon, let your light so shine before men, that they may see your good works. God wants us to be lights. Tulad ng Panginoon ay light of the world. Luke 12:35, let your loins be girded and your lights burning. Sabi ni Kristo, John 8:12, I am the light of the world. Sabi ni Kristo tungkol kay unang Baptist, John the Baptist, he was a burning and shining light. Sabi ng kanta, let the lower lights be burning, send the gleam across the wave. Philippians 2:15, you shine as lights in the world. At tayo ay nasa race, pit stop. At pag nag-drive ka sa race, o kahit saan ka nag-drive, kailangan mo ng lights. May iba't ibang klase ng light. May headlights, may signal lights, may brake lights, may tail lights, may hazard lights. Pero ano ang ginamit na liwanag ni Noah sa arka? Floodlights. Ano naman ang advantage ng kalbo? Automatic, may headlights. At ito
Ito yung life verse nila. Let your light so shine before men. Anong favorite song nila? This little light of mine. Amen? Let it shine, let it shine, let it shine. Yung iba dito, 12 years old pa lang, yung hairline andito na. Paano pag nag-24 ka pa? Amen? Pero isipin mo na lang, I will let my light so shine. Amen? Paano ba mag-shine? Malinaw dito sa Bible eh. Sabi ng Bible, let your light so shine before men. Kasi parang minsan, di ba? Parang hazy. Ano ba yun? Paano ba mag-shine? Sabi ng Bible, let your light so shine that they might see your good works. Malinaw sa Bible na to shine is the people to see your good works. Salvation is what happened inside your heart. But they can't see what happened inside your heart. Good works is the evidence of what happened inside your heart. Mahirap mag-soul winning na ipakita mo yung panampalataya mo sa puso mo. Mahirap magpakita sa ibang tao, maniwala yung iba, na ipakita yung puso mo. So, what we have is, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Yes, salamat sa Panginoon sa one-on-one soul winning. One-on-one door knocking, face-to-face soul winning. Tatanggap sila, hindi na pa tayo kilala. Pero ang mahirap ay yung mamahal natin sa buhay. Ang mahirap ay yung ating mga classmates. Ang mahirap ay yung ating mga kapitbahay who see our lives. Alam mo, naisip ko ngayon, kapatid, naisip ko, madaming mga tao dito na nag-decide, pero yung decision mo ay hanggang dito lang. Pero pagdating sa bahay, hindi mo naisip na nagsisimula pa lang to. Ako ay dating unbeliever, lumaki sa mundo. Pero salamat sa Panginoon, nung tinanggap ko ang Panginoon bilang tagapagligtas and I made the decision to follow God, yung decision ko na pala na yun, na sumunod sa Panginoon, ay nagsimula pa lang doon. Afterwards, pag uwi sa bahay, ay yun na yung battle magsisimula. Yun na talaga yung test. Yun na yung evidence of the faith na meron sa akin, yung decision na meron sa'yo. Kaya ngayon, kapatid, ang tanong ko sa'yo, sabi ng Bible sa 2 Peter 1:5, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness. Nakita mo yun? Add to your faith. Faith is salvation. But after that, huwag kang tumigil sa salvation. Dapat lumago. Dapat magkaroon ng light. Let your light so shine before men that they might see your good works. Alam natin, salvation is by faith. Ephesians chapter 2, verse 5, for by grace are you saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Salvation is by faith, plus nothing, minus nothing. Pero sabi ni James, sabi niya sa mga saved, sabi niya sa James chapter 2 verse 1, my brethren. Natutunan ko kay Pastor kagabi na pag brethren ay kapatid, pag hindi faithful ay patid. Amen? So, my brethren, mga ligtas, mga brothers and sisters. Sabi niya sa James 2:18, sabi niya, show me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by thy works. I will shew thee my faith by my works. Hey, pag uwi mo sa bahay, yung unbeliever mo na nanay, unbeliever mo na kapatid, hindi nakita yung faith mo. Hindi nakita yung decision mo. Sabi ng Bible, I will shew thee my faith by my works. Kaya, ang maganda, alam mo, kapatid, medyo madami naman rin mula nung simula nung NBYC, ay nagpastor ako for so many years, ilang taon na. Palagi kami nagdadala dito ng kabataan. At tulad ng ibang mga pastor, ilan na yung dinala ko dito na nag-decide, nag-commit, at yung decision malinaw. Pero yung decision mo yun, it's invisible eh. Pagdating mo sa bahay, yung actualization, yung application, biglang nagiging basang sisiw sa bahay. Dito ang tapang mo. Dito buo yung decision mo. Pero yung decision mo, kapatid, it's just inside. Let them see your good works. Let your light so shine before men that they have to see your good works. Wait, hindi, Pastor, maling motibo yun? No. Di mo sa dulo, let them see your good works that you may glorify your Father in heaven.
Ang mali ay yung good works para maligtas. Ang mali ay yung good works na nagpapakitang tao ka para sa sarili mo. Pero sabi ng Bible, let them see your good works that they might glorify your Father in heaven. Yung mga gusto maging leaders, gusto mag-lead, gusto mag-impluwensya sa iba. Ano ba kapatid? People do what people see. People do what people see. Hindi ka pwedeng mag-impluwensya ng kapatid mo na hindi ka nakita nag-soul winning. Hindi ka pwedeng mag-impluwensya ng iba na magbigay ng tithes na hindi ka nagbibigay ng tithes. People do what people see. Kaya sabi niya, let your light so shine before men that they might see your good works and glorify your Father in heaven. Kapatid, let your light so shine. Sabi 1 Peter 2:12, that they might by your good works which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Sabi ng Biblia, that they might behold, that they might see. Sabi ng Bible, when they see your good works, they will glorify the Father in heaven. Salamat sa mga nagsuko ng buhay sa Panginoon. Salamat sa iyong mga decision. Pero sabi ng Bible, I will show thee my faith by my works. People can see your decision. Hindi talagang nag-decide ka, really? Ang totoong test niyan, pag uwi mo sa bahay bukas. Ang totoong test niyan, kung kaya mo magpaalam bukas na magso-soul winning ako ng Sabado. Ang totoong test niyan, kung pagdating mo sa bahay, ang unang gagawin may magpapaalam ka, Mommy, Daddy, tinatawag ako ng Diyos mag-full-time sa ministry. Mommy, Daddy, ako po ay magba-Bible school. Alam mo bakit? Kasi pag hindi mo ginawa yan pag-uwi mo at pinalipas mo uli, babalik ka naman tulad ng mga dinala namin ilang taon na dinala dito, na nung dito ay on fire, may faith dito, merong decision dito, but they don't let their light so shine that they may see your good works and glorify their Father in heaven. Salamat sa Panginoon, kapatid, na dito matapang ka. Dito nag-amen ka. Dito buo yung loob mo. Kapatid, ang dami na yung matensan sa NBYC na dito buo yung loob. Pagdating sa bahay, nalusaw. Dito tigre. Pag-uwi sa bahay, naging pusa. Let your light so shine before men that they might see your good works. Kung ako sa iyo, kapatid, pag-uwi ko, read your Bible. Walang masama na basahin mong Bible sa sala nyo. Walang masama na doon ka mag-pray. Walang masama na ipakita mo na pag Sunday, ikaw ay naka-necktie, nakabarong, Sabado nag-soul winning. Kapatid, pag hindi mo agad ginawa yan, I've been from the world. Pag hindi mo agad ginawa, the first day, let them see your good works and glorify your Father in heaven, ikaw ay parang yelo na matutunaw uli unti-unti at babalik ka naman sa dati mong ginagawa. Ang problema dito, nagsuko ka. Pag umuwi ka, sumusuko ka na. Dito, buo yung desisyon mo. Pag uwi mo, sumali ka na uli sa federasyon. Pag andito, mag-soul winning ka daw. Pero pag uwi mo ngayong summer, puro swimming ka naman. Pag andito, iyak ka ng iyak. Iyak ka ng luyak, luha ka ng luha. Pero nung wala na yung luha, naging mas malubha. Pag uwi sa bahay, naging mas malubha. Dito ang tapang-tapang. Kaya sa bahay, wala nang panindigan. Bakit? Bakit? Itong tanong ko sa kapatid. Para sa mga kasamahan ko na galing sa mundo, na ikaw ay dating unsaved, lumaki sa mundo, pero right now, kinakabahan ka. I've been in your seat, kapatid. Kinakabahan ka because you know God is speaking to you. Pero anong gagawin ko pag uwi ko? Paano ko sasabihin sa tatay ko? Paano ko sasabihin sa nanay ko?
Paano ko sabihin sa tita ko sa Italy nagpapaaral sa akin na ang Diyos ay kinakausap ako to make a decision. Hey, your decision is just the first step. The application is the battle. Every day, it's a battle. I grew up in a very Roman Catholic family. At nalala ko yung mga first days na parang palagi akong kinakabahan kasi I'm gonna make another decision. Kakausapin ko na naman bukas si tatay. Kakausapin ko na bukas si nanay. But by the grace of God, from the first day, I want to do the good works and glorify God the Father in heaven. Alam mo mangyayari sa'yo, kapatid? Magiging tulad ng mga chief rulers who became secret disciples. Sabi sa John 12:42, nevertheless among the chief rulers, also many believed on him, but because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue, for they loved the praise of men more than the praise of God. Kapatid, ikaw na tulad ko na ngayon ay kinakabahan. Ano ba ang mas mahal mo? Yung praise ng tatay mo na maging engineer ka? Yung praise ng nanay mo na maging teacher ka? O yung praise ng Ama sa langit? Well done, thou good and faithful servant. Itong mga chief rulers, they believe. They are saved. Ligtas sila. Pero naging sekretong disipulo. Dahil natakot ma-persecute. Alam mo, grabe. Nung mga nakaraan, lakas mo mag-amen. Pero alam mo, yung mga nag-amen na yan, pag uwi sa local church, tameme na uli yan. Maniwala ako sa'yo. Ilan na kayo na dito ang lakas mag-amen, pag uwi mo sa local church, tamime ka uli. Nadala ka lang ng hype. Nadala ka lang ng finals ng NBA. Amen? Lumalabas talaga sa bibig ko, sorry. Amen? Let your light so shine before men, that they might see your good works. I will shew thee my faith, which is invisible, by my works, which is visible, so that they will glorify the Father in heaven. Good works is just an expression on the outside of what God did on the inside. Good works is the expression on the outside of your decision in the inside. Hey, wala ka pang ginagawa. Kala mo, pastor ka na agad eh. Nag-decide ka pa lang, which is a big step. Pero the real battle is when you go back home, facing the face of your lola, facing the face of your barkada, facing the face of your best friend. Facing the face of your soon-to-be ex-girlfriend. Facing the face of the soon-to-be ex-boyfriend. Dahil na-convict ka sa mga session kanina. Amen? So, paano ba, kapatid? Let them see your good works. Una, let them see your good works. Number one, city on a hill, prominent work. City on a hill, prominent work. Matthew 5:14. Itong sabi ng Bible dito. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Sabi ng Bible, ang kalooban ng Diyos ay tayo magliwanag katulad ng syudad on the top of the hill. Huwag mong maging sekretong disipulo yan. Huwag mong itago yung Bible mo sa school. Huwag kang mahiyang i-post ang iyong soul winning. Huwag kang mahiyang i-post na nasa NBYC ka. Ngayon pa lang, i-post mo na. Pag na-swimming ka, hindi ka nahiya, mag-post ng swimming attire mo. Pag magkasama kayo ng girlfriend mo, nag-post ka ng post agad. Pero nahiya kang mag-post ng gospel, nahiya kang mag-post ng salvation. City on a hill, a
prominent work. It's like a city on the Jerusalem hill. Ang Jerusalem, it's a city on a hill. 2,500 feet above sea level. On the Judean mountains, making its elevated position very noticeable. Just like San Pedro, kapatid, look at that. Nasa dulo ng bayan, itong first barangay ng San Pedro. Pero pag entrada mo, kitang-kita yung ginawa ng Diyos sa building at sa gawain ng Diyos ng CB San Pedro. Sa tabi ng Shopwise, a prominent work. At tinanais ng Panginoon, huwag mo ikahiya to. Kapatid, kasi pag kinahiya mo yan first day, first week pa lang, mag-shrink and you shrink and you shrink, pandak ka na nga, ang liit pa ng puso mo sa Panginoon. Wala kang ibang magawa kundi kumain ng chicken sa Pandox at magpa-deliver sa Food Pandak. At least, kapatid, kahit na panda ka, pero yung puso mo, it's a giant. Sabi ng great man of God. Sabi ng isang great man of God, make me a giant for God. Make me a giant for God. Look at that giant great man of God. Na tayo ay andito para magpa-impluensya. A prominent work in our country and even around the world. Pero ikaw, nahiya ka? Yung ating mga pastor, sa dami ng iniwan, sa dami ng beses lang na inaway nung pandemic, napahiya, pinaglaban ka sa panampalataya, tapos ngayon nahiya ka? Ang Panginoon, hindi siya nahiya. In fact, whenever He does a miracle in the Bible, He does it in public. Matthew 9:8. When they saw the multitudes, when the multitude saw it, they marveled and glorified God, which they had given such power unto men. Pinakita niya talaga, nakita ng mga tao yung miracle. They marveled. Tama yung purpose? Hindi para sumikat, kundi to glorify God. Matthew 8:27, but the men marveled, saying, what manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? Pinatigil niya yung bagyo, men marveled. Nung cast away yung evil spirit sa Matthew 9:33, and when the devil cast out, the dumb spakes, and the multitude marveled, saying, it was never so seen in Israel. Sabi niya, wala pa kaming nakitang ganyan. Therefore, nakita. Pero ikaw, nagtatago. Ikaw, iniisip mo ba, hindi ko to papaalam ang desisyon ko sa bahay. Baka pag nag-graduate na ako, baka pag malaki na ako, pero ngayon natakot pa ako eh. We need people who will shine. And there's no other way to shine, kapatid. They have to see right away the good works. Join soul winning. Go back in the afternoon. Attend prayer meeting. Join the choir. Read the Bible on your dining table. Read the Bible in the school. Pray in the school. When you, pag-sign off the course, patuloy ako. Pray in the school, in public. Amen? Hindi ko sayang magpakitang tao ka. Ang purpose is to glorify God in heaven. Amen? Tamo, bakit ka nanonood at gusto manood ngayon ng playoffs? Bakit? Ako, ayaw ko. Amen? Bakit? Kasi gusto mo mag-marvel. Di ba? Kaya nga gusto mo makita yung hindi mo kayang gawin na ginagawa nila. Yung bang tumatakbo galing sa kabilang court, tapos half court pa lang nag-lay up na. Amen? Yung mga nagdadakdak, nagmamarvel ka. Pero kapatid, bakit dapat ang mga tao? Dapat ang mga tao mag-marvel sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, totoo yung Diyos sa buhay nito.
Mula nung NBYC, may nangyari. Hindi ko makita yung puso niya. Pero sa gawa niya, kitang-kita ko. Let them see your good works and they will. Praise God. Hallelujah. It's really God. I can't explain this. Dating sanggano, dating basagulero, pero ngayon, soul winner na. Dapat yung mga kapitbahay, silang updated sa buhay natin, sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi yung mga tao updated sa mga idol nilang Koreano. Mga tao updated sa mga fina-followers sa YouTube, sa mga influencer. Kahit na mukha namang lamok. Updated yung mga tao sa buhay ni LeBron James at ni Luka. Lukang-luka na nga yung iba eh. Mas dapat yung mga tao updated sa ginagawa ng simbahan nyo, sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo, sa soul winning, at sabihin nila, God is in this place, God is in this man, God is in this woman, God is in this girl. Pastor, mula nung nag-NBYC yung anak ko, napakamagalang na niya. Napakamasunurin na niya. Napakasipag sa bahay. Wala pang kalat, nagwawalis na. Kahit nila, ito talaga, it's invisible. I can see the faith, but I can see the good works, and I can praise the Lord. Hindi dahil magaling tayo. Sabi nga ng isang pastor, I'm not a great man of God. I'm just a man with a great God. Let them see your good works. Be the best student in your class. Be the best employee in your work. Be the best Christian in your church. Be the best soul winner in your area. Let them see your good works. Amen? Kasi pag hindi ka naglingkod agad, babalik ka sa girlfriend mo, chat ka na. Kaya tayo sa McDonald's. Usap tayo. Anong pinag-post mo sa Facebook? Ano yung NBYC? Next time, huwag ka nang sumama, ha? Babalik ka sa ML. Babalik ka COD. Ang tawag dyan, kapatid, sa basketball, substitution. Pag may nilabas, 1 in, 1 out. Pag may tinanggal ka na bisyo, dapat palitan mo agad ng aktibidades ng gawain ng Diyos. Kasi kung hindi, ang tawag dyan sa science ay vacuum. Pag nagtanggal ka lang na wala kang binalik, ihigupin ka pabalik. So ang kailangan mo, pag nagtanggal ka ng bisyo at ng mga bad habits, join the activities of the church. Put the Bible in your schedule. Put your prayer life in your schedule. Amen? Kasi kung hindi ka magsimula, babalik ka sa mundo. Babalik ka sa katamaran. Babalik ka sa ginagawa natin bago tayo mag-NBYC. Amen? Kaya kapatid, ano gagawin ko, Pastor? Kasi malamang pag-uwi namin, nandiyan yung mga barkada ko eh. Anong gagawin ko? Pagdating ko, kapitbahay namin. Tabi-tabi kaming bahay. Makikita ko agad, mga barkada ko, yayain uli ako. Ang unang tanungin mo, pag namatay ka, tiyak mo na yung langit. Isa-isahin mo sila, kapatid. Pag namatay ka, tiyak mo ng langit. Yung mga best friend mo at kaibigan mo, sharean mo, dalawa lang yan. Either sasama sa church o siya na mismo ang lalayo sa'yo. Kaya talagang, it's the best key after your decision is application. Don't stay on the intention without any action. Dahil babalik ka lang uli sa dati. Huwag kang mahiya. Si Apostol Pablo sabi niya, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God in salvation. Amen? I am not ashamed. Nagturo ako kanina sa session tungkol sa untimely relationship. Sabi ng isang pastor's wife sa likod, untimely? Ako nga, nag-asawa, overtime na eh. Pero, sabi nila maganda daw mag-asawa ng magtataho kasi kaya kang ipagsigawan. Pero ang kailangan natin ay yung kayang ipagsigawan ng salita ng Diyos.
Kayang ipagsigawan yung Panginoon. Kayang ipagsigawan ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Matthew 10:27, what I tell you in darkness, that speak ye in the light. And what you hear in the ear, that preach ye upon the housetops. Sabi ng kanta, I'm gonna shout it from the housetops. Proclaim it from the mountaintops. Tell the world around me, Jesus saves. I have made my choice. I'm gonna make a joyful noise. The world will hear my voice. Jesus saves. A city on a hill, prominent work. Number 2, a candle on a candlestick, productive work. A candle on a candlestick, productive work. Ating balikan, Matthew chapter 5. Matthew 5:15. Itong sabi ng Bible. Matthew chapter 5. Verse 15. Neither do men light a candle and put it in a bushel, but in a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works. Sabi ng Bible, yung candle, pag ito ay sinindihan, hindi mo siya tatago. You're going to put it on a candlestick. Bakit? Ba't kailangan itaas? For efficient positioning. Pag mababa lang siya, onti lang maaabot niya. Pero pag mataas siya, mas malaki. Sabi ng Biblia, to all that are in the house. Mas efficient. Mas productive. Sabi ng Bible, that they may see your good work. No. Works. Abundant works. Sabi ni Apostol Pablo, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Sabi ng Panginoon, let them see your good works. Hindi yung, nag-soul win na ako dati, pero okay na yun. Sumayin na ako dati sa ministry, pero okay na yun. Hindi, kapatid. Let them see. Let the house be full of the light. Huwag kang matili sa isang kanto lang. Let the house be full. Let the community be full. Let the world be full of the light that comes from Jesus to glorify the Father in heaven. Alam natin na ang English ng puno ay 3. Paano pag madami? 33. Damihan mo, kapatid. Damihan mo. And glorify your Father with heaven. Ilan nagkakapag-testify? Sino dito makapag-testify at madami? Nagsimula silang lumago nung sumali sila sa soul winning. Madami ang pag-testify na nagsimula kang lumago nung sumali ka soul winning. At nagkabunga ka na. At may inaalagaan ka na. At nasa choir na siya, nasa Sunday school na siya, may pinagpipray ka na, meron ka ng kinikare about sa simbahan bukod sa sarili mong selfishness. Bukod doon, na-revive yun. Tamayin mo na malata sa simbahan na parang walang buhay, malamang wala ka pang bunga sa church. Di ba excited ka pag may dala kang bisita? But subukan mo next Sunday, ikaw na tamlay ngayon, manundo ka uli. Manundo ka uli! Babalik yung fire mo. Pastor, wala pang sunduin. Sumama ka lang dun sa area leader mo. Sumama ka kahit sino. Sunduin mo kahit sino. Bring somebody to church. Ipag-pray mo. Alagaan mo. Pag active ka, revive ka eh. Life eh. Ang life, walang life na, walang ginagawa. Ang life is vivacious. Ito ay buhay. Ito ay active. Gusto mo ma-revive pero wala kang gagawin sa Sunday. Next, pag sumali ka agad sa soul winning at nag-involve ka, nagdala kang bisita, may joy. Sabi sa 3 John 1:7, I have no greater joy than to hear, 3 John 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
Kapatid, tama mo yung mga masaya dito na palagi nag-amen, nakakatuwa, mga Bible students. Binabangit palagi ni Pastor Ed, the best crowd is the Bible student crowd. Eh bakit? Eh sila yung may nagnunundo eh. Sila yung may mga bunga eh. Sila yung nag-soul winning eh. Sila yung nag-aakot eh. Ikaw, tameme ka naman ngayon. Kasi uuwi ka, Sunday morning, late ka pa, aalis ka, hindi pa tapos ng prayer, hindi ka babalik sa hapon, late ka ng prayer meeting, wala ka ng soul winning, wala, uli. Amen? Kaya tama yung sabi ni Sir Duque, there's an open door. Pero ako sa'yo, kapatid, pagdating mo sa bahay, kick the door and start serving God! Simulan mo na agad, kapatid. Banatan mo na. Mangato ka na agad. Mag-soul winning ka na agad. Diba, sir, di ba, good works is to glorify God. Pero ano ba, kung meron mang mag-glorify ang Diyos, ay sa soul winning at sa bunga sa Panginoon, talagang binigyan niya talaga ng emphasis. Sa John 15:8, sabi niya, herein is my Father glorified, that you bear much fruit, so shall you be my disciples. Pastor, I glorify Him because I sing to the Lord. I glorify Him because I say amen. Pero sabi niya, kung meron mang gusto kang mag-glorify, bear much fruit. Yung word na herein, ibig sabihin, in this. Ito, yung alam mo, automatic, naluluwalhati mo ang Diyos. Pag next Sunday may dala kang bisita na inaalagaan mo, na i-disciple mo, at may bunga ka na. Hindi lahat mag-shine. Hindi ka lang mag-shine sa lupa. Magliliwanag ka pa hanggang langit. Sabi ni Daniel 12:3, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Hindi ka lang mag-shine dito, magliliwanag, hanggang kalangitan. What a blessing. Kaya kapatid, productive work. Damihan mo. Mangato ka. Tanungin mo yung $1,000,000 question. Pag namatay ka, tiyak mo 100% ang langit. Masanay kang magtanong. Nung tanong na kinakaban ka. Dahil baka isipin niya, ay baduy. Ay ganyan ka pala. Kapatid, damihan natin. Dahil mula pa kay John the Baptist, mula pa kay Jesus Christ, ang soul winning ay nasa DNA natin. Soul winning is our DNA. Ano nga yung DNA? Di namin alam. Amen? Pero kahit di mo alam, ang mahalaga soul winner ka. Alam mo lahat yung mga definition sa siyensya at sa matematika, hindi ka na mag-soul winning. Sino yung wise? Sabi ni Solomon, he that winneth souls is wise. Amen? Kaya, tama mo pag uwi mo, meron kang pagbabadan. Malamang. Uwi ka, may bababadan ka uli. Dalawa lang yan. Mababad ka uli sa mundo o bababad ka sa gawain ng Diyos. Number 3, conviction on a stone. Conviction on a stone. Permanent work. Deuteronomy 27:8. Deuteronomy chapter 27, verse 8. Itong sabi ng Bible. Deuteronomy 27, verse 8. And thou shalt write it upon the stones, all the words of this law, very plainly. Sabi ng Bible, yung sinabihan ni Moses, yung mga elders, write the word of God in the stones. Bakit? Stones are permanent. And when you make decisions, you have to make it permanent. Because the gifts and calling of God are without repentance. Kaya ka meron ka mga decision card.
Yung sinulat mo doon, wag mo nang baguhin. Sabi sa Matthew 5:37, and let your communication be yea, yea, and nay, nay. Ibig sabihin, either yes or no. And if yes, wala nang atrasan. Amen? Nung ako'y naligtas sa kolehiyo sa labas, meron sa akin nag-witness na isang magandang babae. February 27, 2003. Nag-church ako ng 2 beses. Pagsimba ko, kailangan ko nang umuwi sa Bicol dahil summer na. Doon sa bahay namin, na Sagrado Katoliko, gabi-gabi nag-rosaryo. 5 years old pa lang ako, nagle-lead na ako ng rosary. Ang pamilya ko ay napili sa buong lalawigan ng Sorsogon na model family ng buong lalawigan ng Catholic Church. 1 month pa lang akong Kristiyano. 1 month, a baby Christian, kailangan kong umuwi dahil summer. Pag uwi ko doon, isip ko, mag-rosaryo kami pagdating ko. Pero first night pa lang, nung mag-rosaryo na, sinabi ko na agad. Sabi ko, Nay, hindi na po ako nag-rosaryo. Sabi niya, bakit? Doon nagsimula, piniliwanag ko, tinanggap ko ang Panginoon bilang tagapagligtas. Piniliwanag ko, ang nagsimba ko sa Baptist Church. Tapos doon nagsimula. Nag-try sila na ibalik ako with all their might sa Catholic Church. So yung tatay ko, nasya ako sa motor, pinakausap ako sa parish priest. Para lang maibalik agad ako. Pagkatapos, ay hindi ako nakubisi. Dinala ulit ako sa panibagong your parish ng pare, pakausap na naman ako para bumalik sa Catholic. Tapos habang nasa likod, ay umiyak ako. Sabi ko, ano to? Hindi ko pa maunawaan. 1 month Christian. And I made a stand. Yung pare, sasabihin sa akin, ang alam ko lang, doon sa pare, sabi ko, ang alam ko lang, salvation is by faith. Believe, tinanggap mo pa yun. Sabi, hindi, dapat may gawa. Yun lang alam ko. John 3:16. Pero salamat sa Panginoon, binigyan niya ako ng stand, ng conviction to stand on the faith. At salamat sa Panginoon, kapatid, dahil ang sabi ng tatay ko, okay, ganito na lang. Kami ay 5 magkakapatid, bunso ako sa 5 magkakapatid, pinaka-cute. Nakaupo ka ng ganyan, yung aming dining table, andyan yung tatay ko, nanay ko, kuya ko, ate ko. At kinakausap nila ako, nangyayari sa akin. Ano to? Kinukumis na akong bumalik. Sabi niya, at that time, I was 17 years old. 17, cute years old. Sabi niya sa akin, anak, hanggang 21 lang, bumalik ka sa Katoliko. After 21, hahayaan na kita. Magtuloy ka na sa gusto mo. Pero alam ko hindi ng kalooban ng Diyos. Kaya nagpatuloy ako sa kalooban ng Diyos. Nagpatuloy ako, nakinig, pero gumawa ng paraan, pinatigil ako sa pag-aaral, kinuha yung mga gamit ko, kinuha yung Bible ko, pinagalitan ako, dinatry nilang lahat. Sa harapan ko, yung tatay ko na macho-macho, umiiyak sa akin na bumalik ka na dahil napapahiya sila doon sa komunidad, Sagrado Katoliko, kilalang kilala doon. Pero kapatid, mas mahalaga yung luha at yung pag-ibig ng Diyos. Ito kapatid, itong struggle mo ngayon, anong gagawin ko? Tinatawag ako ng Panginoon pero ayaw ng magulang ko, ayaw ng tita ko, ayaw ng lola ko. Alam mo ang ginagawa mo? Hinahanap mo yung approval ng family mo. Ang tawag dyan sa English, hinahanap mo yung validation ng mga loved ones mo. Kahit alam mo, tinatawag ka ng Diyos. Ito ang tanong ko sa'yo. Yung tatay mo, paano kung susundin mo ngayon yung tatay mo na unbeliever, yung nanay mo na unbeliever, na wag mong gawin yung kalooban ng Diyos? Dahil mas mahalaga yung iniisip nila kaysa plano ng Diyos. Hindi mo ba naiisip na 20 years from now, wala na sila?
Hindi mo ba naisip na yung tatay mo na unbeliever o na kabaliktad, yung plano niya sa plano ng Diyos ay 30 years from now, wala na siya? Hindi mo ba alam na 30 years from now, pag hindi mo sinunod at hindi mo nagawa yung kalooban ng Diyos, you will hate yourself and you will hate your father. Kasi hinayaan mo siya na ilayo ka sa perfect will ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, nung sinuway ko yung gusto ng tatay ko at sumunod ko sa kalooban ng Panginoon, mas minahal ko yung tatay ko. Namatay siya 2 years ago, yung tatay ko, pero siya ay naligtas, tumanggap sa Panginoon, at ang 17 years old, nag-stand ako. Dahil maaga akong nag-stand, nung kinasal ako, si Pastor Ed pang nag-preach, andun yung tatay ko. Nakapakinig ng gospel. Nung ako'y na-ordain bilang pastor, andun yung tatay ko. Nung na-organize yung church, andun yung tatay ko. Mas minahal ko yung tatay ko at mas respeto niya ako dahil nag-stay ako sa panawagan ng Diyos. Kala mo, pag sinunod mo yung tatay mo ngayon o yung nanay mo, mas respetuhin ka. Hindi. Hindi ka nga respetuhin dahil alam niya wala kang conviction. Wala kang panindigan. Imagine yourself, natawag ka ng Diyos. 20 years from now, 30 years from now, yung tatay mo sinunod mo yung validation, yung approval niya, nalayo ka sa gawain ng Diyos. Ngayon, andun ka sa SM counter. Andun ka sa dali, nagbebenta dicer. Nagkakamada doon ng mga paninda. Nagmamadali. Ano isipin mo? Hinayaan ko yung magulang ko na ilayo ko sa plano ng Diyos. At ngayon wala na sila, pero ang Diyos andyan pa din. Ang Panginoon andyan pa din. Ang panawagan ng Diyos andyan pa din. For the gifts and calling of God are without repentance. Don't seek the validation of man. Don't seek the praise of man. Seek the approval of God. Yung sasabihin niya sa dulo, well done, thou good and faithful servant. Kapatid, salamat sa Panginoon. Mas minahal ko yung tatay ko. Pag sinuway mo siya ngayon at sinunod mo yung kalooban ng Diyos, hindi dahil hindi mo siya mahal. Mahal mo ang Diyos. Mahal mo siya. Pero mas mahal mo ang Panginoon. At sa dulo, mas mamahalin mo siya. Salamat sa Panginoon, kapatid, sa mga ginamit ng Diyos para ako'y magpatuloy sa Panginoon. What if 20 years ago, pumayag ako na bumalik ako sa Katoliko? Maganda naman yung usapan 17 to 21. That's only 4 years. Pero yung 4 years na yun, give the devil an inch and he will make it a mile. 4 years na walang church, 4 years na walang Bible, manghihina ako, magbabackslide ako, babalik ako sa mundo. Kaya napakahalaga ng decision mo ngayon at ng application mo right now. Kala mo, ang dali lang na okay, nag-decide ako. No! The battle starts tonight when you go home. The battle starts tomorrow. Dapat dumating sa punto ng mga bagong Kristiyano na palagang kinakabahan. Kasi kakausapin mo naman si tatay, gagawa naman desisyon. Yun yung tako yung people, palagong kinakabahan because I want to make major decisions after major decisions after major decisions. At salamat sa Panginoon. No regrets, kapatid. No regrets. Namatay yung tatay ko, ako nag-preach ng funeral. Pero pag ikaw, ang nag-backslide, yung pastor mo mag-preach ng funeral mo, lasinggero ka. Kailangan natin ng mga Kristiyano ngayon na may conviction, may backbone, may stand. Kapatid, tinan mo yung paligid natin. Hindi mo manaisip,
Lahat ng meron yung simbahan ay may stand. Yung microphone may stand. Yung camera may stand. Yung piano may stand. Yung orchestra may stand. Ikaw na lang dito ang walang stand. Ikaw na lang yung nangangatog kasi hindi mo kayang panindigan yung panawagan ng Diyos sa buhay mo. Let the devils tremble when you pray to God. Lord, by your grace, help me to obey you. Help me to follow you. I'm holding the plow. I will not go back. Like Jephthah, I have opened my mouth unto the Lord. I cannot go back. Make the decision permanent. Let them see your good works. City on a hill, prominent work. Candle on a candlestick, productive work. Conviction on a stone, permanent work. May isang lalaki. At ang lalaking to ay ikakasal. So ang ginawa niya, lumapit siya sa pastor. Sabi niya, Pastor, ito po yung 500. Pag kinasal niyo po kung pwede po ba, tanggalin niyo po sa dulo yung till death do us part. Kinuha ng pastor yung 500. Okay. So nung kinasal, nagsabi niya sa lalaki, okay, sumunod ka sa akin. Sabihin mo sa babae, mamahalin kita. Mamahalin kita. In sickness on her health. In sickness on her health. Till death do us part. Sabi ng lalaki, Pastor, di ba sinabi natin, tanggalin mo yung till death do us part? Sabi ng pastor, ito na yung 500 mo. Mas malaki kasi yung binigay ng asawa mo eh. Asa na yung mga lalaking may conviction? Asa yung mga babaeng may stand? A prominent work. A candle on a candlestick. A city on a hill. A conviction on a stone. Rain or shine, magpapatuloy sa Panginoon. Kapatid, huwag ka nang mahiya. Pag uwi mo, simulan mo na agad yung pinaplano mo. Huwag next year. Huwag next month. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Magpaalam ka na agad. Mommy, Daddy, pasok po ako sa Baptist Heritage Bible College. May isang lalaking nagkumpisal sa pare. Sabi niya, magkukumpisal po ako, sabi niya sa pare. Sabi ng pare, anong kasalanan mo? Sabi niya, pumatay po ako ng 20 na tao. Sabi ng pare, bakit? Kasi hindi sila naniniwala sa Diyos. Kayo po ba? Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Sabi ng pare, dati, pero ngayon trip-trip na lang. Yan ang Kristiyano ngayon, trip-trip na lang. Pag may activity, pag may swimming, asa na yung mga lalaking may conviction? Oh, hindi ko nasama. Pati flagpole may stand. Ikaw na lang talagang wala pang stand ngayon eh. Kapatid, they can see your faith. They can see your decision. Let them see your good works and glorify God, your Father in heaven. Nagtuturo ako ng speech sa BHBC. Sabi ko, okay, sa last day nating class, i-describe nyo with gesture yung buong taon natin. Sabi ng isa, I'm Iñaki and this year is full of joy. Sabi ng pangalawa, I'm Dan and this year is full of blessing. Sabi ng pangatlo, ako si Joji at ang taon na to is an amazing day. Make this day an amazing day for the Lord. You're going to make a decision that will turn into action starting day one. Starting today, tomorrow, you will
let your light so shine before men. And let them see your good works. Let them see the invisible faith by your works. And they will glorify your Father in heaven. Tayo malangin. Lord, thank you, Lord, for the Word of God. Salamat, Panginoon. Na right now, ay kami po ay kinausap mo. Kinausap mo kami na aming mga decision right there and then. I-apply agad or else magdudwindle away, babalik kami sa dati. Help us, Lord, to glorify